Okay, alamin muna natin ang mga nagsusuntukan ng presyo sa sa palengke, partikular sa gulay at bigas. Nasa linya po natin Executive Director po ng Samahang Industriya ng Agrikultura, SINAG, Mr. Jason Cainglet. Sir Jason, magandang araw. Magandang umaga po, Sir Dennis, sa lahat po ng nakikinig. Sir Jason, wala na po tayo masyadong oras. Pwede bang ito na lang munang pag-usapan natin yung sili at saka kamatis muna bago na yung bigas? Baka bukas tawagan ka namin para sa bigas. Opo, Sir Dennis, yung sili ay bago pa magpasko, talagang balita rin Mahal na yan. sa Manila. Mahal. Pero pagdating talaga sa farm, pinakamataas na po ang kuha sa ating mga farmers sa 200 hanggang 250. Again, yung ating problema na naman, namamayagpag po yung sa gitna. Ibig sabihin, yung mga biyahero, yung mga train. Opo, kasi nagsasabi silang may shortage, samantalang kung talagang may shortage, Sir Dennis, mag-uunahan yung mga biyahero sa mga farms na nag-aalok ng sili. Pero ngayon ay hindi po gaya ng sitwasyon. Ngayong tag-ulan, medyo bumabasa-basa pa. Di na kailangan talagang ilabas ng mga farmers yung sili sa mabulukan nila. Oo. So ulitin ko lang, Sir Jason, yung farm gate magkano? 200 to 250 kanyo? Opo, hindi naman talaga siya umabot ng 400, 500 para ma-justify na ang presyuhan sa palengke rito ay umaabot ng 800 hanggang 1,000. Sino ho ang populis dun sa gitna? Yung mga trader, yung mga nagbiyahe, DTI? Yun po ang sinasabi natin, baka pwedeng mag-usap ng DA at ang mga local government units. Kung sino ba talaga ang merong otoridad na kumbaga ay mapanagot at tutukan ito talagang mga biyahero natin. Alam naman natin, Sir Dennis, hindi lang sa gulay yan, pati sa bigas at sa mga baboy manok, ang talagang nagsasabi ng presyo ay hindi naman yung mga magsasaka, kundi po mga nagbabi. Oo. Hello, Sir Jason? Oo. Sir Jason, ibig sabihin wala naman tayong shortage kung bakit tumataas yung presyo. Ang tingin natin, kung matatanda natin, Sir Dennis, nung pinansin natin yan, nung panahon ng Disyembre, kinabukasan biglang bumagsak sa 400, 500. Ngayon, hindi minomonitor, kaya nagtataka tayo. Tumataas na naman. Kung talaga pong kulang tayo, tuloy-tuloy sana yung mataas na presyo. Pero kagaya niya, napapunsin natin, sa malamang po bukas ay papagsak naman bahagya ang presyohan po sa pamilya. Ganito rin ho ba yung problema natin sa kamatis, Sir Jason? Yung kamatis, ang problema talaga natin, sabay-sabay ang harvest, kaya minsan talagang binabarat. Pero yun talaga ang problema natin, Sir Dennis, ang kuha sa farm, nasa 50-60 lang per kilo. Pagdating dito, talagang magbibigla ka sa presyuhan. Ganun po ang ating experience. Kakapanood lang natin sa mga farmers. Again, yung mga nasa gitna, Sir Dennis, ang medyo hanggang ngayon, Pasko pa sa kanila. Ibig sabihin, itong mga traders, yun na naman yung pinag-usapan natin dati, Sir Jason, sila yung may mga cold storage, no? Kaya nilang magdikta kahit sa panahon. Opo, yung sa kamatis, hindi naman talaga kailangan ng cold storage, Sir Dennis, kasi matubulok talaga yan. Pero yung mga kumukuha, sila rin yung mga nagpo-proseso, sila yung may mga, kumbaga, opo, kasi mga sun-dried, or kailangan talaga ng sa mga paste, gano'n. Opo. Kung pagkasin po yung kailangan din na magproseso ng mga kamatis, kaya talagang madidikta na ang presyo dahil 3-4 na araw lang po dapat sa kamay ng mga farmers ang kamatis. Otherwise, talagang masisira. Mabubulukan. Oo. Dahil natatandaan nyo, pinag-usapan natin dati, tinapon na lang yung kamatis dahil wala nang bumili. Tama po, mas magastos pa kung magpapapita sila, 5 piso kada kilo, talagang wala silang kikitain kapag nagpapitas pa sila. Ngayon wala namang kumukuha po ng mga kamatis sa mga bagsakan. So bottom line, talaga ang problema itong gitna. Opo, kailangan once and for all, mapag-usapan na sino ba talaga dapat ang may kapangyarihan na ma-monitor at ma-regulate itong mga kaganapan sa gitna. Ibig sabihin, paglabas ako, at dumating sa mga pamilihan. So, ibig sabihin, kahit DA, hindi kayang gawa ng paraan ito, Sir Jason? Kaya po nila, kaya lang yung monitoring talaga, medyo, kahit sila nabibigla pag bumabagsak ang presyo. Pero yun nga po, monitoring, ang kailangan talaga ma-define, sino ba talaga dapat ang magpupulis
pag-uusapin natin ay etong mga nasa gitna ng value chain ng ating mga agricultural products. Ay, nako. Wala pa tayong pinag-uusapan ng problema niya sa LGU, Sir Jason, ha? Opo, talagang kailangan mag-usap kasi sasabihin ng LGU, wala siyang kapangyarihan o wala siyang resources para talaga mag-monitor. Ang DA naman, alam naman natin, devolve ang kapangyarihan ng DA. Hanggang region lang sila may control. Pagdating sa provincial, municipal, umaasa rin sila sa coordination po sa mga LGUs. Kaya ang importante, Sir Dennis, talagang for all, ma-define kung kailangan bigyan ng kapangyarihan, bigyan ng kapangyarihan ng DA o sino man, na talagang ang dapat mamamahala sa usapin po ng mga traders at mga biyahero. Kanino ho ba kumukuha ng permit ng mga biyahero at saka mga traders? DA ho ba o BIR? Ang usually pagkat mga biyahero, LGU, business permit yan, pero may listahan din ang DA. Kaya nga po medyo gray area eh. Pareho silang may listahan, yung isa may permit, yung isa may franchise. Kaya kailangan pong magkalinawan sino ba ang talagang may sole authority para mapanagot kung meron namang mga ebidensya may pagsasamantala po na nagaganap. Ayun, yun ang problema. Sir Jason, maraming salamat po sa maiksing oras na binigay niyo po sa DWIC dahil wala tayong masyadong oras. Thank you po. Opo, salamat sa pagkakataon, Sir Dennis, at magandang umaga po sa kanilang lahat. Executive Director po ng Samahang Industriya ng Agrikultura, SINAG.